Magandang magtatanghali na po sa bawat isa. At tayo ay makapatuloy sa ating pag-aaral ng Decalogue. At tayo po ay nasa lesson 50 na, no? Ng Decalogue. At tayo ay nasa pangatlong utos. Third commandment, you shall not take the name of the Lord your God in vain. For the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Yan po ay nasa Exodus chapter 20 verse 7. So, manalangin po muna tayo sandali. Mang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Binigyan mo kami ng pagkakataon upang muli ay pag-aralan namin ang iyong banal na salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Nihiling namin, Panginoon, ang patuloy mong patnubay. Bigyan mo po kami ng pagkaunawa sa mga bagay na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, salamat po sa mga kapatid na narito ngayon. Alam ko na yung may ilan sa inyo na maaaring makapagbahagi ng inyong kaisipan tungkol sa bagay na ito, no? At naalala ko nga si Sister Chris. Isa to sa mga kapatid natin na may mga malalalim na kaalaman tungkol dito sa salita ng Panginoon, no? At ang gagawin po natin pag-aaral ay hihilingin po natin yung bawat isa sa inyong mga kuro-kuro patungkol dito sa Decalogue, no? Kaya kung meron po kayong inyong mga naiisip at meron kayong mga mga kuro-kuro tungkol sa bagay na ito, ay wag po kayong mahiya na ibahagi ang inyong nalalaman, no? At dito nga sa ating pag-aaral tungkol sa Decalogue, na pag-aaralan natin yung kahulugan ng salitang Decalogue. Ito nga ay mula sa salitang Deca, ang ibig sabihin ay 10, no? Log ay salita. Ito ay 10 utos. Sinabi talaga doon sa aklat ng Deuteronomy na ito ay 10, no? 10 talaga siya. At doon nga sa unang utos, gaya ng nating napag-aralan, sinasabi ron na siya lang ang Diyos, wala na tayong ibang magiging Diyos pa maliban sa Kanya, no? Kung meron mang ibang Diyos na sinasamba ang maraming mga tao, yun po ay hindi totoong Diyos. At yun ay kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi lamang po yung mga imahe ang pwedeng maging Diyos-Diyosan ng isang tao, no? Nandiyan na rin po yung ating mga talino, yung ating kayamanan, yung ating kalakasan. Kung ano man yung bagay na tinitreasure natin sa ating mga puso, yun po yung ating mga Diyos-Diyosan, no? At pangalawa po ron sa utos ng Panginoon ay napag-aralan natin ng mga nakaraang mga linggo, na ang Diyos ay hindi nakikita, no? Kaya hindi tayo pwedeng gumawa ng anumang bagay na ayon sa wangis nung nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Binabanggit po yan sa Deuteronomy na ang Diyos ay hindi nagpakita ng anyo. Kaya hindi po tayong pwedeng gumawa ng anumang mga larawan, at yung larawan na yon ay ating sasambahin, no? Merong mga nagsasabi na yung Diyos mismo ay nag-utos ng paggawa ng imahe, no? Iba po yun, no? Kasi inutos talaga ng Diyos yun. Ano po yung halimbawa niyan? Yung kaban ng tipan, no? Meron 2 anghel na magkasalubong, yung 2 pakpak. Talagang inutos ng Diyos yun, pero hindi yun sinasamba, no? Yun po ay naglalarawan ng image sa langit, pero yun po ay inutos ng Diyos kay Moises para gawin yung kaban ng tipan, na yung 2 anghel na magkasalubong yung pakpak ay tumatakip doon sa ibabaw ng
ng nung takip nung tinatawag nating kaban, no? So yun po ay mga exemption kasi Diyos mismo yung nag-utos din noon. Ang sinasabi ng Panginoon ay huwag kang gagawa ng mga larawang inanyuan at yuyukuran mo sila, sasambahin mo sila. Kasi maraming mga bansa noon sa paligid ng Israel na meron silang mga iba't ibang mga Diyos, no? O kagaya nung sa Nineveh, yung Diyos nila ay yung isda. Okay? At sa Kanaan, meron din silang mga Diyos doon. At sa Egypt, meron din silang mga Diyos doon, no? At yun ay karamihan mga larawang inanyuan at ayaw ng Diyos noon na doon sila yumuyuko. At dito nga po nakaraan din po, no, na napag-aralan din natin tungkol sa Sabat, no? Bagamat ang Sabat ay iniutos, ito ay pang-apat na utos doon sa Decalogue. Pero yung pinag-aralan po natin ay noong panahon pa na ang Decalogue, ang Sabat ay hindi pa nako-codify, no? Hindi pa naisasama sa 10 utos. Kasi nako-codify lang ito nung sila ay nakalaya na mula sa Ehipto, no? Sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto, nung sila ay gawin na biglang isang bansa, ito po ay nako-codify para maging standard ng holiness ng bansang Israel. Okay? At kasama na rin doon yung tinatawag nating ceremonial law at judicial law. Okay? At ito nga ay ang pag-aaralan natin ngayon ay yung pangatlong utos na ang sabi rito, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Huwag nating banggitin o gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Dahil hindi ka i-render ng Diyos na guiltless pagka ito ay binanggit mo o ginamit mo ng walang kabuluhan. Yun po yung sinasabi sa Exodus chapter 20 verse 7. Ngayon po, meron dalawang tanong dito, no? Ano ba yung nire-require doon sa third commandment? Ang sagot, the third commandment requireth the holy and reverent use of God's names, titles, attributes, ordinances, word and works. Hindi lamang pala ito yung nire-require dito yung paggalang mo sa pangalan ng Diyos, no? Kundi pati yung kanyang mga titulo. Kailangan gamitin yan, ang mga titulo ng Diyos na yan, yung kanyang mga attributes, yung kanyang mga katangian, sa may paggalang na pamamaraan. Ano ba yung mga titles ng Diyos? Doon sa Old Testament, meron tayong makikitang ang Diyos ay yung tinatawag na siya ay matanda sa una, no? Ancient of days. At doon sa aklat ng Daniel, meron din binabanggit doon na Son of Man. Yan po ay mga title ng Diyos, no? At sa bawat title na yan ng Diyos ay nagpapahayag din ito ng iba't ibang mga attributes o mga katangian. At alam na natin, mga katangian ng Diyos, di ba? Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mapanibughuin, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, at kung ano-ano pang mga attributes na pwede na makikita natin sa Diyos. So, hindi lamang yung paggamit ng salita ng Diyos na walang kabuluhan ang ipinagbabawal ng Diyos, kundi pati yung paggamit mo ng kanyang mga attributes nang wala sa lugar, no? Ano ba ang mga halimbawa nun nung paggamit mo ng kanyang mga attributes na parang wala sa lugar? Paano ba natin yung mga
O halimbawa, yung ano ba yung madalas sabihin ng mga Katoliko, yung Sus Maria Josep, yan, mga ganyan, di ba? Although hindi yung pangalan ng hindi yung pangalan ng Diyos, pero ando doon yung si Jesus Christ, Sus Maria Josep, mga ganyan, no? Na ginamit nila ng parang out of ignorance, no? At meron pang halong parang tawag dito, yung may halong ano ba tawag dito, yung pamahiin, no? Na yung pagbanggit ng mga bagay na yan ay sagot doon sa mga bagay na sa mga bagay na parang hindi nila gusto, no? O kaya yung mga nagugulat sila. Kaya nakakabanggit sila ng mga bagay na ganun. Yung mga ordinances, ano ba yung mga ordinances ng Diyos? Yung mga ipinagbabawal niya, halimbawa, o kaya yung mga iniutos niya, halimbawa, yung bautismo, mga ordinances yan, no? Yung Lord's Supper, na pagka hindi natin binigyan ng tamang paggalang ang mga bagay na yan, ay hindi ka i-hold ng Diyos na walang sala. Kasalanan po ang mga bagay na yan pagka yan ay ginamit mo nang wala kang takot at wala kang paggalang. Yung kanyang mga salita. Pagka ang salita ng Diyos ay ginamit mo para lituhin yung tao o kaya para dayain mo yung tao, no? O para dalhin mo sa mga maling turo. Ito po ay kawalan ng paggalang sa pangalan ng Panginoon. Ganon din yung kanyang mga gawa, no? Pagka ang kanyang mga gawa ay winalang halaga mo ang gawa niya, hindi mo binigyan ng tugon na magbibigay sa iyo ng takot at paggalang sa kanya, ito po ay kasalanan. Meron po ba kayong mga naiisip na mga gawa niya na pwede nating kumbaga para nalalapastangan natin yung mga gawa niya, halimbawa? Meron ba kayo naiisip sa Old Testament na pinapakita niyang kanyang mga gawa, pero nandoon yung paglapastangan mo sa kanyang mga gawa? O halimbawa, nung sila ay nasa Egypt, no? At pinagpakitaan ng Diyos ng mga himala, yung kanyang mga alagad, yung kanyang bayan, no? Nagpakita siya ng anong tawag dito, yung 10 plagues, di ba? At nagpatigas yung puso ni Paraon sa kabila na nga ng mga pagbabawal ng utos ni Moses na palayain yung kanyang bayan, ay nagmatigas siya, no? Sa dami ng sa 10 plagues, yung salot na ipinakita ng Diyos para lamang sundin yung sinasabi ni Moses na palayain yung kanyang bayan, ay nagmatigas siya, no? So isa po 'yan sa mga kasalanan ni Paraon na hindi siya natakot sa Diyos. Yung mga gawa po ng mga Pariseyo, no? Na nagpakita siya ng himala, nagpagaling ang ating Panginoon, at sa kanyang pangangaral ay maraming mga umaano sa kanya, maraming mga lumalapit at naniniwala sa ating Panginoon. Pero ang sabi ng mga Pariseyo, ikaw ay may demonyo. Yan. Isa po yun sa paglapastangan ng mga tao doon sa mga ginagawa ng ating Panginoon. At lalong-lalo na yung kanyang pangangaral, no?
nung ang ating Panginoon ay nangangaral, pero sa halip na maniwala itong mga Pariseo, ay kung ano-anong mga akusasyon ang ibinibigay sa kanila, sa kanya ng mga Pariseo, no? Ito raw si Jesus ay wala namang authority na mangaral. Siya ay anak lamang ng isang karpentero, no? At napakaraming mga bagay na sinasabi sila tungkol kay Jesus na masasama, no? At yun po ay hindi lamang sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon nalalapastangan ang Diyos, kundi doon sa kanya ring mga ginawa. Pangalawang tanong, ano ba yung pinagbabawal sa third commandment? Yan. The third commandment forbiddeth all profaning or abusing of anything whereby God maketh himself known. Ito po yung pinagbabawal dito, yung paglapastangan o pag-abuso sa mga bagay na kung saan pinahayag ng Diyos yung kanyang sarili. Sa Old Testament po, makikita natin doon yung mga pumasok doon sa templo ng Diyos, sinugod merong mga taong ginamit na rin ng Diyos para girahin yung Israel bilang parusa sa kanila. At yung templo ng Diyos, nilapastangan yung mga gamit doon. No, yung ninakaw yung mga gamit doon sa loob ng templo. At yung mga bagay na yon ay gamit sa loob ng templo sa kanilang mga ceremonies. At yun po ay paglapastangan doon mismo sa templo ng Diyos, sa mga gamit ng Diyos. At doon pinapakita ng Diyos yung kanyang sarili bilang isang Diyos na kung saan ang Diyos at ang tao, ang Israel, ay mayroong pinapakita doon yung relasyon ng Diyos at ng Israel sa pamamagitan ng mga ceremonies, no? Doon sa mga bagay-bagay na yon na ginagamit sa kanilang relihiyon ay tawag doon yung na-plunder nila yung templo. Okay? Yun po ay masama, no? O kaya yung hindi mo paniniwala sa mga nilikha ng Diyos. Kasi nga sabi nito, whereby God make himself known. O yung hindi mo paniniwala na ang Diyos ang may likha ng lahat ng mga bagay. At sinasabi mo ito ay tawag dito yung yung evolution, no? Ito po ay paglapastangan sa Diyos na may likha ng lahat. Hindi lamang ito po ay parang pang-iinsulto sa Diyos na may likha sa lahat. So yan po yung pinagbabawal sa third commandment, no? Yung pag-aabuso, no? Sa anumang bagay. Yun nga, yung kanina, sinabi na natin kanina, yung tungkol sa pag-plunder ng mga bagay-bagay. Isa pa rito yung halimbawa, yung kung naalala nyo si Nadab at si Abihu, no? Nung inutusan sila ng Diyos pinagbawal ng Diyos yung apoy na gagamitin nila ay manggagaling sa mga panggatong, sa mga dati ng apoy, no? Ang ginawa nila, sinindihan nila yung altar na pinagbabawal ng Diyos gawin. Kasi yung altar na yon, yung manggagaling na apoy, yung apoy na nasusunog doon sa hayop, ay Diyos mismo manggagaling. At nilapastangan nila yon, no? Ano nangyari? Yung pa naman yung kauna-unahang paglilingkod na gagawin sana doon sa altar. Pero ang ginawa ni Nadab at ni Abihu, kumuha sila ng tinatawag na strange fire. Ibang apoy. Sa halip na yung apoy na manggagaling sa Diyos, yung susunog doon,
kumuha sila ng ibang apoy. So, ang ginawa ng Diyos, nagpakawala ng Diyos ng apoy ang Diyos, no? At tinupok yun si Nadab at si Abihu. Ano naging reaksyon ni Aaron? Wala, no? Kasi alam niya na paglapastangan yun sa utos ng Diyos. May tanong po ba? May maidadagdag kayo? So ito po yung principle, no? God's disclosure of Himself in His will, in His word, must be reverent. Yung pagpapahayag ng kanyang sarili, ng Diyos ng kanyang sarili at ng kanyang kalooban sa kanyang salita, dapat ay may paggalang. Meron pong tatlong elemento tayong makikita diyan. Una, yung requisite, ano ba yung mga kailangan? Pangalawa, yung ano ba yung mga pinagbabawal? Yung pangatlo, yung mga dahilan, no? Unahin po natin yung requisite o yung mga pangangailangan, no? The use of everything of God and associated with Him must be reverent. Yung paggamit ng anumang bagay tungkol sa Diyos at yung mga bagay na kasama nun, dapat ay meron tayong paggalang. Reverence combines godly fear and gratitude for divine favor. So nangangailangan po ito ng godly fear at merong pagpapasalamat sa biyayang pinagkakaloob ng Diyos. Ano po ang sinasabi sa Hebrews 12, chapter 28 to 29. Pakibasa nga po kung sino po yung meron sa inyong Biblia. Hebrews 12, 28 to 29. Nakita niyo po ba? Hebrews 12, 28 to 29. Sabi ng salita ng Diyos. Therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude, by which we may offer to God an acceptable service with reverence and awe. For our God is a consuming fire. Yun, no? So, pinabanggit po doon na tayo ay magpakita ng takot. 28 to 29. So, sabi rito, tayo ay dapat mayroong paggalang at takot sa paglilingkod. At yun ay nakalulugod sa ating Panginoon. Bakit? Kasi ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugnaw, no? Ito na nga yung halimbawa nito, yung kay Nadab at kay Abihu, no? Hindi ko na lang kasi may nang mabuti sa inyo to kasi kasama to sa magiging sa preaching mamaya, no? Yung bakit ang Diyos ay isang apoy na mamumugnaw, no? At yan po yung dahilan kung bakit hindi pwedeng ibang apoy ang susunog doon sa mga handog. Hindi pwedeng, kasi yun po ay sumpa talaga ng Diyos, no, sa tao. Okay. So, kailangan meron tayong takot at merong pagpapasalamat sa kanyang divine favor. It must be applied to all that God is. Okay? Kung ano ang Diyos at kung anong ipinahayag niya tungkol sa kanyang sarili, ipakita ang paggalang doon. It must be applied to all that God is and has revealed of His work in His Word. Kung ano yung sinabi niya, pinahayag niya sa kanyang salita, yun po ay dapat na-apply doon, no? Sa Deuteronomy chapter 10 verse 20, nabanggit na, mukhang ito yung ating pinag-aralan yung ano kanina, no? 20 verse
10 verse 20. Chapter 10. Ano po ba yung sinasabi roon? Chapter 10 verse 20. Yan. Katakutan mo ang Panginoon mong Diyos. Sa Kanya'y maglilingkod ka at sa Kanya'y lalakip ka. At sa pamamagitan ng Kanyang pangalan, susumpa ka. Okay? At pag sinabing susumpa ka sa pamamagitan ng Kanyang pangalan, tuparin mo, no? Kasi ang pagsumpa sa pamamagitan ng Kanyang pangalan ay pagpapahayag ng katotohanan. Kaya po, ginagawa yan sa mga, di ba, sa mga hearing, no? Sa husgado. Oo, pinapatong yung kamay doon sa Biblia at susumpa ka na sasabihin mo ang lahat ng totoo, no? At pawang katotohanan lang. So, kailangan kung gagamitin yung pangalan at susumpa ka, kailangan mong sabihin ang buong katotohanan. Kaya sabi rito, kailangan matakot ka. Kung ano ang pinahayag ng Diyos sa Kanyang mga nilikha, katakutan mo yun. No? Ano ang halimbawa nito? No? Nung nandoon sila sa bundok ng Sinai, nung ibinigay ng Diyos kay Moses yung 10 utos, pinakita ng Diyos yung Kanyang sarili doon sa pamamagitan ng mga kidlat, ng kung ano-ano pa, no? Yung kulog na maingay, at bawat lumapit doon ng mga hayop, mamamatay. Okay? Pinahayag ng Diyos yung Kanyang sarili doon sa bundok ng Sinai. Kaya doon pa lang sa itsura ng mga nakakakilakilabot na mga bagay na yun sa bundok, ay matatakot ka na, no? At yung takot na yun dapat ay mag-evoke ng tinatawag nating paggalang sa Diyos. Kaya nga sabi rito sa New Testament, lumakad tayo, maglingkod tayo sa Panginoon ng may takot at panginginig, di ba? Kaya ang isang buhay Kristiyano talagang namumuhay ng may takot at panginginig. Dahil kung ang tao ay naglilingkod sa Diyos, tumitingin sa Diyos ng mayroong takot at panginginig, doon pa lang niya iiwasan talaga yung mga bagay na ayaw ng Diyos. At lalakad ang tao ng mayroong kabanalan. Kaya kung ano ang pagkakilala natin sa Diyos, lahat ng mga bagay na ipinapahayag ng Diyos sa Kanyang sarili, at alam natin yon, ay dapat itrato ito ng may buong paggalang. Meron pa po ba tayong naiisip tungkol doon sa mga bukod pa rin sa halimbawang binigay ko? Parang mahirap mag-isip, no? Meron pa po ba? Hindi ko yung salita ng Diyos pagka i-twist natin o i-misinterpret natin. Ayun. Paglabag din. Tama, no? Pagka ang salita ng Diyos ay natitwist, no? Napipilipit natin yung salita ng Diyos. O yun, nabanggit ko na nga kanina yun, ano? Na pagka ginamit mo ito sa daya, o nabanggit mo rin ito kahit na hindi mo alam na ito ay mali, no? Kasalanan pa rin yun. Kasi pag binasa natin yung Leviticus, no? Mula chapter 1 hanggang chapter 7, yung mga kasalanang nagawa out of ignorance, no? At yung mga kasalanang ginawa na hindi mo sinasadya, no? Kasama na rito yung mga, yung hindi mo pagsunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ito po ay pagpapakita ng kawalan mo ng takot at paggalang sa Diyos. Ganon din po sinasabi sa Psalm chapter 29 verse 2. No? Pakitignan po natin sa Psalm 29
verse 2. Ano po ang sinasabi doon sa chapter 29, verse 2 ng ito po ang sabi rito, ibigay ninyo sa Panginoon ang kalwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Ito po ay applicable lalong-lalo na pagka tayo ay sumasamba, no? Ibigay ninyo sa Panginoon ang kalwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Yan. At ito po ay dapat mangyari lalong-lalo na sa loob ng bahay-sambahan. Na pagka tayo ay sumasamba sa Panginoon, ibigay natin ang marapat na pagluwalhati sa Kanya, no? Siguro mga dapat nating iwasan sa loob ng church, dapat nakafocus lang tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dapat nakatuon ang ating puso sa nilalaman ng ating mga awitin, di ba? Kaya yung yun, nabanggit na nga kanina tungkol sa paggamit ng ating mga cellphone sa loob ng iglesia. Maliban na lang kung andyan dyan yung awit na binabasa mo at yung salita ng Diyos na nababasa natin, no? Sabi sa pangatlong utos, God will not hold you guiltless. Akala natin maliliit na mga bagay lang, pero napakalaki na kasalanan sa Panginoon, no? Nilapastangan natin ang kanyang pagka-Diyos. Matthew 6 verse 9. Ano po sinasabi sa Matthew 6 verse 9? Matthew 6 verse 9. Ayun po, no? Pray then this way, Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Yan. Hallowed Okay. be your name. Sambahin nawa ang pangalan mo. O, kung tayo po ay mananalangin, ganito, no? Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ito ay pagkilala mo talaga sa Diyos, sa tirahan ng Diyos, at sa pangalan ng Diyos. Unang-una sa lahat, yung pagpupuri natin sa Diyos, no? At paggalang at pagsamba sa pangalan niya. Sa pamamagitan ng panalangin, dapat ando doon yung ating takot, ando doon yung ating paggalang sa Kanya. Sa Revelations chapter 15 verse 3 and 4, ganun din po sinasabi. Revelations 15 3 and 4. Okay, sabi rito sa verse 3. At inaawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos at ang awit ng kordero na sinasabi, mga dakila at kagila-gilalas ang iyong mga gawa, o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan. Ikaw na hari ng mga bansa, no? So inaawit nila yung awit ni Moses. At syempre, ang pag-awit na ito ay hindi lamang pag-awit na lumalabas lang sa bibig, no? Kundi pag-awit na nagmumula sa kanilang puso bilang pagbubulalas nila ng kanilang paghanga sa mga gawa ng Diyos. Sa verse 4, sinong hindi matatakot, O Panginoon, at luluwalhatiin ang iyong pangalan? Sapagkat ikaw lamang ang banal, sapagkat ang lahat ng mga bansa ay darating at magsisisamba sa harapan mo, sapagkat ang iyong mga matuwid na gawa ay nangahayag. Okay? Sino raw ang hindi matatakot at hindi luluwalhati sa kanyang pangalan? Kung ang Diyos na darating sa bawat bansa ay magsisisamba sa harap niya. Kung yung kung yung demonyo, hindi ba? Doon yung Gadarene, sa Gadare. Yung dalawa, no? At doon sa book ni Mark, parang isa lang yung binanggit doon. Kasi yun yung nagpakita talaga ng sobrang kabangisan, no? At yung
demonyong nandoon sa lalaking yon ay legion. Ang ibig sabihin, nasa 6,000 na, 6,000, kasi yung sundalo ng Roma, ay, pag sinabing legion, ito ay 6,000, no? At makikita mo ron yung pagtakbo ng demonyo doon sa harap mismo ng Panginoon. Sinalubong ng ating Panginoon yung 6,000 na yun. At yung 6,000 na yun ay lumuhod sa harap niya. So kung may imagine natin, no, kung sino ba itong Jesus na ito, no, na gano'n na lang ang pagsamba ng mga demonyo sa kanya. Lumuhod sa harap niya yung 6,000. Okay? Kaya sabi rito sa Revelation, sapagkat ang lahat ng bansa ay darating at magsisisamba sa harapan mo. Sinong hindi matatakot, no? So yun po yung requisite. Ano po yung mga dapat nating pag-ingatan? Genuine reverence cannot be clothed with superstitions, triviality, rituals. Ano pong ibig sabihin? Ang pagkatakot, tunay na pagkatakot sa Diyos ay hindi ito nadaramta ng tinatawag nating mga superstition, mga pamahiin, o kanya ng triviality. Yung triviality, yung mga bagay na parang walang, less important, di ba? Triviality. At ng mga rituals. Paano ginagawa yun? Pagka ang takot mo sa Panginoon ay sinasamahan mo ng superstition, ng mga pamahiin, no? Ingatan po natin yon, no? Halimbawa, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, pinapahid nila yung kanilang mga panyo doon sa sa mga imahe na yon. At pinapahid din nila sa kanilang katawang may sakit. Ito po ay superstition, no? Ito po ay pagpapakita ng isang mga maling paniniwala, no? At maling pagkilala doon sa tunay na Diyos. Hindi rin po ito nadadaan sa tinatawag nating yung mga maliliit lang na bagay, no? Pag sinabi nating may paggalang sa Diyos, ibuhos mo yung buong puso mo sa paggalang. Huwag yung parang paggalang na parabang napakasimpleng paggalang, no? O kaya dadaanin mo sa mga ritual ang iyong paggalang sa Diyos. Sa Old Testament pa lang, pinagbawal na ng Diyos yun, no? Yung mga ritual, pero wala naman talaga sa puso nila yung kanilang totoong paggalang at pagkilala sa Diyos. Kasi hindi tumitingin ng Diyos doon sa mga anyo o forma ng paggawa, no? Kaya itong mga Pariseyo, pagka nananalangin sila doon sa yung makikita sila, hindi ba? Nananalangin sila doon sa mga likuang daan, doon sa kanto, at mag-hire ng mga musician, at habang nananalangin sila, taimtim na taimtim. Merong mga tumutugtog doon, no? Tinutugtugan sila para makita ng mga tao na sila ay nananalangin. So yun po ay mga panlabas na mga gawa na hindi naman tinitignan ng Diyos, no? Hindi totoong pagpapakita ng takot at paggalang sa Diyos. Okay? So ano po ang point? Subjects and actions that relate to God demand consciousness of God Himself. Yan. Yung mga bagay at mga aksyon, ay mga kilos na tumutukoy, may kinalaman sa Diyos, ay nangangailangan ito ng consciousness mo, ng kamalayan mo sa existence ng Diyos. Sumasamba tayo sa isang hindi nakikitang Diyos. At dapat aware tayo at meron kang pagsampalataya na ikaw ay sumasamba kahit hindi mo nakikita ang Diyos. Okay? O ito po sa aklat ni Daniel, no? Yung paglapastangan ni Belshazzar doon sa mga temple articles, doon sa chapter 5 verse 22 to 23, no?
So, nandoon pinakita niya yung mga hindi niya talaga paggalang sa mga bagay tungkol sa Diyos. So, ang application, reverence must be the dominant spirit in worship of God. Ang paggalang, ito yung talagang dapat makita sa ating pagsamba sa Diyos. Habakkuk chapter 2 verse 20. Ang Diyos kasi ay naghahanap ng sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. So, yun po yung unang requisite. No? Meron po bang question? O may dagdag tayo? Apo. Ayun, oo. Hindi lang yun, ano? Yung mga driver na meron silang mga nakasabit doon, hihipo muna sila ron, no? Yan. Ayun nga, kadalasan nakikita ko kasi yung school namin, malapit lang, madadaanan mo yung simbahan ng ano doon, no? Yung iba doon, kahit mga driver, kahit kung sino, meron pang, basta titingin doon, tapos magkukross doon. Hindi naman tinuro sa atin ng Biblia yung bagay na yun. Although, ando doon yung paggalang nila, di ba? Kinikilala natin yung kanilang takot at paggalang sa Diyos. Pero sabi rito kasi kailangan totoo di ba? Nandoon yung katotohanan ng Diyos. Hindi lamang basta sinseridad mo ang kinakailangan doon, kundi yung pagkilala mo sa katotohanan ng Diyos. Unang-una, hindi naman tinuro talaga sa atin yung di ba? Meron nga nagbiro sa akin pastor din nung hindi pa ako Christian, nung ako ay nasa Catholic pa, no? Yun daw mga yung mga humahatol doon sa ating Panginoon nung siya ay nung siya ay ipapako na sa krus. Sumisigaw silang ipako sa krus, ipako sa krus. Yung iba hindi raw makasigaw ng ipako sa krus, nag-sign of the cross na lang. Ganon. Ibig sabihin, ipako sa krus, no? Sabi ko sa pastor, nagalit nga ako sa pastor na yun, sa akin Wala naman po sa Bible yan So, yun, no? Turo lang kasi ng turo lang ng pari. Okay? At hindi tinuturo ng... Kasi ang sabi nila, pagka ikaw raw ay nag-cruise, no? Binibless mo raw yung buong katawan mo, no? Unang-una sa ulo mo, tapos sa tiyan mo, tapos yung dalawang kamay mo, no? So, i-bless mo raw yung buo mong pagkatao. May kasamang superstition doon, no? Yun po yung sinasabi nating superstition. So, meron pa po ba? Thank you, Sister Jem. Meron pa po ba tayong tanong tungkol doon? So, ganun pala yung ikatlong utos, yung paggalang sa kanyang pangalan, wag nating gamitin sa walang kakwenta-kwentang bagay, no? So, pangalawa po, yung forbidden. Ano ba yung mga pinagbabawal? Tunay, requisite. Yung mga kinakailangan. Pangalawa, yung pinagbabawal. Anything of God in His Word must not be subject to desecration. Yan. Ano mang bagay na sa Diyos, yung mga bagay tungkol sa Diyos at sa Kanyang salita, ay hindi dapat i-desecrate, no? O yung aariin mong parang hindi banal, no? At ito po ay kadalasan nagiging topic tungkol sa ng mga usapan. Halimbawa, mayroong pinag-uusapan nila yung salita ng Diyos, lalo na yung mga nagsishare ka doon sa ibang mga tao, no? Na hindi naniniwala sa Diyos. Yung mga tao na yun na nakakarinig ng salita ng Diyos, sinasabi nilang salita lang naman ng tao yan no? Isa yan sa mga pag-desecrate doon sa salita ng Diyos. Meron pa nga akong na-share nang sabi, hindi mo ba alam na ang Biblia aklat ng pagtatalo? Yan, no?
Kasi nga, pag binasa mo raw dito, ang karugtong nandito. Yung, kung saan-saan, no? Pinagdudugtong-tugtong. Yun ang kanilang sinasabi tungkol sa Biblia. At hindi nila alam, nilalapastangan nila ang salita ng Diyos. Desecration is violating the sacred, holy, in profane language or use. Yun. Ang pag-desecrate sa pangalan ng Diyos o sa mga bagay na banal sa pamamagitan man ng salita o gawa ay kasalanan. Desecration of God and anything of Him is the sin of blasphemy. Oh, blasphemy pala yun, no? Pagka ikaw pala ay nagsalita ng hindi maganda, paglapastangan yan sa Diyos. At yun po ay blasphemy. Nasa chapter 24 ng Leviticus, verse 16. Tingnan po nga natin sa Leviticus 24, verse 16. Okay, ito po, no? At ang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon ay papataying walang pagsala. Walang pagsalang pagbabatuhanan siya ng buong kapisanan, maging taga-ibang lupa o maging tubo sa lupain, ay papatayin pagka lumapastangan sa pangalan ng Panginoon, no? Ito po yung ginagawa nila doon sa tinatawag na labas ng kampamento, no? Yung mamaya na lang po, no? Kasi sa ano po ng aking preaching po mamaya. So, may napanood ako sa YouTube tungkol doon sa mga LGBT, no? Merong isang babae doon, pinakita kasi yun ng isang preacher, dinidiscuss niya yung tungkol sa LGBT, no? At merong isang babae doon na nagsalita ng mga bagay-bagay tungkol sa Diyos na parang paglapastangan talaga, no? Iano ko sana yung video, no? Kaya lang parang may nakakaano talaga, no? Ang sabi ng babae doon, parang sinasabi niya na ang Diyos ay bading ang Diyos, no? Bakla ang Diyos. Okay? Meron pa siya mga sinabing na blasphemous, na ang Diyos daw ay siya talaga lumikha ng mga bakla, no? Na hindi niya alam na yun ay resulta ng kasalanan, resulta ng sumpa ng Diyos sa kasalanan ng tao. So maingat po tayo sa mga ganong pananalita dahil blasphemy pala yun, no? Blasphemy. Ito nga lang kumandidatong senador, hindi ba? Sinasabi niyang siya ay appointed son. At siya na raw yung yung sa kanya tayo dadaan. Yan, no? 'Di ba? So, blasphemous yung mga salitang ganon. Walang pakundangan doon sa paggamit. Siguro may halo ng no? Yung parang tawag dito, yung kasiraan ng pag-iisip, no? Yung mga ganong tao, no? So, a common way, ito po yung mga dapat ingat, a common way of desecration is trivializing talk of God. Yan. Tingnan nga po natin sa chapter 5 ng Ecclesiastes. Chapter 5, verse 2, 4, mga sumusunod pa, no? Huwag kang pakabigla ng iyong bibig, at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya pakuntiin mo ang iyong mga salita. Yan. Sa verse 4, pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Ayun, sino ba yung
yung inutusan doon na ano, yung nakalimutan ko yung pangalan. Pag natalo niya yung mga kalaban niya, no? Nakalimutan ko yung pangalan ng lalaking kahapon lang, nabasa ko na eh. Opo, yung general, no? Yung anak niya, sabi niya, kung sino man yung lalabas doon sa pinto na yan, ihahandog ko, di ba? Si Jephthah, yun. Thank you, Sister Chris. Si Jephthah, nagsalita siya ng hindi niya na sa sobrang excitement niya siguro dahil nanalo nga siya, di ba? Binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na malupig niya yung kanyang mga kaaway. Kaya sabi niya, kung sino man yung lalabas sa pinto na yan, ay ihahandog ko sa iyo. At ang lumabas nga doon yung kanyang anak. Hindi na niya mabawi yung kanyang sinabi, no? Kaya yung anak, sabi bigyan daw siya ng 1 buwan para ipagluksa niya yung kanyang pagkadalaga, no? So, ayaw ng Diyos nung nagsasalita ng akala mo simpleng pananalita lang, pero yun pala ay paglapastangan sa Diyos. Okay? This is what is wrong with worship that panders on entertainment and fun. Yan. So, yun palang mga pagsamba na entertainment lang ang ginagawa sa loob. Yan po ay kasalanan, no? This can be done in preaching that is predominantly flippant than serious. Yan. Kaya yung mga nagpipreach na walang ginawa kundi magpatawa lang doon sa loob ng church, no? Na hindi mo naman talaga, hindi bali, okay lang naman talaga magpatawa minsan para makuha mo yung attention, hindi ba? Pero kung ang wala na, lumilihis ka na sa salita ng Diyos at ginagawa mo pang katatawanan yung salita ng Diyos, kasalanan sa Panginoon yun, no? Ako meron din akong isang kasalanan tungkol dyan, no? Kasi nabanggit ko noon, bakit ba hindi pinagaling ng Panginoong Hesus yung asawa ni yung biyenan ni sino? Yung biyenan ni Pedro, no? Bakit nagalit pala? Bakit pinagkailan ni Pedro si Jesus Christ? Yan sagot ko noon, ang sabi ko, kasi pinagaling ni Jesus yung biyenan ni yung biyenan ni Pedro, no? Yun, no? Kasalanan yun. Hali natin yung ating mga biyanan. Yan. So, ano yung point? Seriousness in the things of God restrains excessive humor and fun. Yan. Kailangan maging seryoso tayo sa mga bagay patungkol sa Diyos. Para maiwasan na rin yung humor at kung ano-ano pang mga bagay na hindi nararapat, lalong-lalo na pag tayo po ay nasa pulpito, no? Pasensya na po kayo kung minsan ako natatawa kasi minsan hindi ko lang kasi minsan talaga merong gano'n, no? Merong minsan hindi mo talaga may iwasan. Pero kahit pa paano serious naman tayo. May tanong po ba? Ikaw yung sa first bullet point. First? Yung sa first bullet point. Ano po? Iba yung mga naging mga parang term na ngayon ng mga naging natin makuha yung mga oh my God, no? Oo, no? Kasi ano yan kung minsan kasi yung sa yung Israel, ang paggamit nga nila ng salita ng Diyos, no? Pag binasa nila yung Biblia, parang halos ayaw nga nilang banggitin, di ba? Ay pag pangalan ng Diyos yung nakalagay doon, nakasulat doon, parang nilalagpasan nila, no? Kasi nga napakabanal ng pangalan ng Diyos. Kaya nga diyan ginamit yung salitang Kingdom of God, Kingdom of Heaven, no? Sa halip na banggitin nila yung salitang Diyos,
Ang ginagamit na lang nila ay kingdom of God or kingdom of heaven. Kasi ando doon yung paggalang nila sa salita ng Diyos. Yung ba ibig ko sabihin, Brother Edira? Hindi yung ano lang yung rampant lang yung expression na ginagamit yung salita ng Diyos. Oo. Yung kadalasan mga kabataan ang gumagamit nun, no? Kay God. Parang ganun na lang, hindi ba? O Papa Jesus, mga ganyan, no? O kung ano-ano pang mga sinasabi. Na parang natitrivialize, kumbaga, no? Yung pangalan ng Diyos. Pero dapat pag sinabi nating Diyos o Panginoon, ano? Marami namang pangalan ng Panginoon, pero talagang irespeto yung Diyos. Kasi bandang huli tayo ay maglususulit, di ba? Sa Diyos. Maging seryoso po tayo, lalo na pag tayo ay nagpi-preach. Meron pa po ba? May tanong pa? Yung kadalasan na pagka nagugulat, pinapanggit na Ayun, oo, no? Depende rin minsan, no? Meron talagang gulat na nakakaano ka talaga, no? Na gusto mo talagang tulungan ka ng Diyos. Halimbawa, mayroong isang taong, lalo na kamag-anak mo, na biglang mayroong humaharurot na sasakyan at nagulat ka. Diyos ko! Yan. Valid na ano yun, di ba? Valid na pagtawag sa Panginoon yun. Kasi ando doon yung parang paghingi mo ng saklolo sa Panginoon. Pero kung walang kakwenta-kwenta, di ba? Naging expression mo na yung pagsasalita mo ng Diyos ko. Yan, kadalasan, di ba? Diyos ko, Diyos ko. Ang pinag-uusapan nila hindi naman tungkol sa Diyos. Pero ang expression mo ay Diyos ko. Yan. So, kasalanan yon, di ba? May consider din po ba natin blasphemy yung, halimbawa, syempre alam na ikaw ay Kristiyano, pero yung pinapakita ay halimbawa kung nga rin may tindahan, pagkatapos yung nandadaya, pero alam ng tao na ikaw ay Kristiyano kasi hayag na hayan. Sasabihin naman niya na, di ba rin nagpapatawad naman ang Diyos? So, ibig sabihin pwede natin consider na blasphemy yun. Kasi, pinoprofess mo na ikaw ay Kristiyano and then mali naman yung ginagawa. Opo. So, pwede form of blasphemy. Napakahirap ng mga ganong klaseng kasalanan, ano? Pag binasa natin yung Old Testament, no? Doon sa Leviticus chapter 1 hanggang 7, yung tinatawag na sin offering saka sa guilt offering ay mga kasalanang hindi sinasadya. At yung sa guilt offering ay kasalanang hindi mo alam. Sa huli mo na lang nalaman na kasalanan pala yun. May mapapatawad pa yun. Pero kung mapapansin natin doon sa Leviticus, walang handog para doon sa kasalanang sinadya no? Walang handog. Tapos pag binasa mo yung Hebrews chapter 10 yata yun o 6, kung sinasadya natin yung ating mga kasalanan, wala nang handog pang natitira, no? Yung Hebrews kaparallel siya nung Leviticus, no? So ano bang bagay na alam mo na masama ay tapos ginawa mo, sinadya mo. Sabi nga ba, willfully, wala palang wala palang handog, no? At yan ngayon po mapasok sa isip ko, paano yung mga taong mga Kristiyano na talagang sinasadya talaga yung mayroon talagang ganoon, di ba? Nasasadya yung kasalanan. Asan ang assurance ng no? Kasi minsan po, sasabihin ng iba, yung dadalhin ka na ng palataya, question din nila yung faith mo, sabihin, yan ba ang Diyos na sinasabi Yun. mo? So, pabalik sa Diyos na nabablaspheme yung pangalan.
Yan yung din sinabi sa yun yung sinasabi sa Matthew no? Dahil sa inyo ay nabablaspheme yung pangalan ng nabablaspheme sa gitna ng mga hintil yung pangalan ng Diyos dahil sa inyo, yung sinasabi. Kaya yung mga ganong yung mga ganong gawa, blasphemy talaga, no? At napakalaking kasalanan ng blasphemy. Meron pa po ba? May tanong pa bago tayo pumunta sa pangatlo? Yan, yung pangatlo po yung reasons. There is a warning of inescapable culpability for irreverence, no? O pag sinabi natin culpability, talagang i-charge sa iyo yan, no? Yung kasalanang pagwalang yung hindi mo paggalang sa Diyos at hindi raw matatakasan yan, no? Question: what is the reason annexed to the third commandment? Ang sagot, the reason annexed to the third commandment is that however the breakers of this commandment may escape punishment from men, yet the Lord our God will not suffer them to escape His righteous judgment. Matakasan man daw natin sa tao yung kasalanan yan, pero ang Diyos ay hindi mo matatakasan yun, no? Kaya dapat laging maging aware tayo sa ating mga ginagawa, maliit man, malaki man o maliit, no? God's name now revealed in Christ is to have the highest exaltation. Yan. Kasi ang pangalan ng Diyos na nahahayag kay Kristo ay dapat merong mataas na pagpupuri na Philippians 2:10. Ganoon din sa pangalawa po, no? God's name, His self-disclosure is known as bounty of His grace. Ito po yung mga reasons, no? Yung pangalan ng Panginoon na nahahayag ay karapat-dapat lamang sa mataas na pagpupuri. Yung kanyang pangalan ay sagana sa biyaya. Gratitude for knowing the name of God leads to distinct testimony. Yung pagpapasalamat natin sa Diyos ay naghahatid sa atin ito sa isang magandang patotoo. Okay? So, yun po yung mga dahilan kung bakit tayo magbigay ng paggalang sa paggamit ng salita o ng pangalan ng ating Panginoon. So, ano naman po ito, no? Medyo maliwanag na rin po ito, no? Ano po yung dapat pag-ingatan? Because there is no immediate consequence, some are hardened in habit. Yan, no? Kasi nga naman, hindi mo naman nakikita talaga yung resulta agad ng ginawa mong kasalanan, nauulit-ulit lang, no? At pag nauulit-ulit, yung mga kasalanan ganyan, nagiging habit. Parang na-justify na yung ginagawa mong kasalanan kasi akala mo okay lang, no? Lalo na yung pagka kinukonsinti natin yung mga bata na ganito yung sinasabi, ganito yung ginagawa, tapos hindi natin yung napagsasabihan, di ba? Akala nung bata, okay lang yun. Hindi kasalanan yun. Kaya habang tumatagal, nagiging ganun na rin yun, no? Nagiging kasalanan na yun. At nagiging habit sa kanila. At pagdating ng panahon, mahihirapan ka nang tanggalin yun. So, ano yung point natin? Zeal for God in His glory will avoid occasions of blasphemy. Yung pangkasiga-siga natin sa Diyos at sa Kanyang kalwalhatian, yun yung mag-iiwas sa atin sa kasalanang pamumusong. Tingnan nga po natin sa 2 Peter 2:12. Ito po, sabi rito, no? Datapwat ang mga ito na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin, na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman
ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol. Yan po, no? Ang binabanggit dito sa unahan, itong mga anghel, samantalang ang mga anghel, bagamat lalong dakila ang lakas at kapangyarihan, ay hindi nagtataglay ng paghatol na may pag-alipos laban sa kanila sa harapan ng Panginoon, no? O ito nga po, no, yung mga, kung naalaala natin, yung panahon ni nung namatay si Moses, di ba? At nagharap yung anghel na si Miguel at si Satanas. Gustong agawin ni Satanas yung katawan ni Moses. Pero ang sabi ni Moses, nung anghel na si Miguel, sawayin ka nawa ng Panginoon. Hindi siya gumamit ng mga salita na mararahas laban doon kay Satanas. Ano yung pinapakita sa atin nung pangyayari na yon? Kung paanong importante yung ating kaluluwa sa Panginoon, ganun din yung ating katawan. Ganun ka-importante yun sa Panginoon. Kaya hindi pinahintulot ni Angel Michael nagalawin ni Satanas yung katawan ni Moses. So ito po yung ating challenge, no? Let us have our identity in the world so connected to the name. Kung tayo po ay nakikilalang mga Kristiyano, pakita nating totoo na dala-dala natin yung pangalan ng ating Panginoon, no? Kaya kung tayo po ay nakikihalubilo sa ating mga kapwa na hindi pa naman mananampalataya, makita po nawa sa atin yung totoong pagka-Kristiyano, no? Sa salita at sa gawa. May tanong po ba? May dagdag po kayo? Okay po. Kung wala na po, tayo po ay sandaling so ganito po pala, no, yung paggalang talaga sa salita, sa pangalan ng Panginoon, no? So tayo po ay manalangin. Napakaraming panahon, Panginoon, na hindi namin nakita, O Diyos, ang mga bagay na ito na dumating sa amin, Panginoon, na ang iyong pangalan ay hindi na igalang. Patawarin mo po kami, Panginoon. Kung ito man po ay nabanggit o nagawa ng bawat isa sa amin, hindi lamang sa iyong pangalan, kundi sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa iyo, Panginoon. Kahabagan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa sa aming mga napag-aralan, O Diyos, ay muli naming maalaala ang ikatlong utos mo sa amin na igalang namin, Panginoon, ang iyong pangalan, ang pangalang higit pa sa lahat ng pangalan, Panginoon. At hayaan mo na sa bawat araw, hindi lamang sa araw ng linggo, ay purihin namin, O Diyos, at itaas palagi ang iyong dakilang pangalan. Tama, dinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming kakainin sa araw na ito na sa iyo rin, Panginoon, nagmula. Pagpalain mo po, O Diyos, ang mga anak mong naghanda ng mga bagay na ito. At bigyan mo po kami, Panginoon, ng kalusugan at kalakasan sa pamamagitan ng mga pagkain ito na patuloy mong pinakakaloob sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.